Pagkagising ko noon, nag-ayos na ako para sunduin si Ina para sabay na kaming pumunta sa kainan. Mga alas 5 na yon ng hapon. Paglabas ko ng hallway, medyo madilim na. Hindi pa nabubuksan yung mga ilaw. Nagulat ako kasi sa di kalayuan, may naglalakad na babaeng nakaputi. Bigla kong naisip ang white lady. Naatalikod siya pero nakakatakot yung aura niya. Kaya patakbo akong pumunta sa kwarto ni Ina. Napayakap pa nga ako sa kanya noon kasi natakot talaga ako. Kinuwento ko sa kanya yung nakita ko. Ang sabi ba naman niya, pati ba naman daw babaeng palakad-lakad ay kinatatakutan ko pa. Alam niyo naman din kasi ang Baguio, punong-puno ng katatakutan. Pero hindi lang doon natapos yung mga kinaharap namin sa teacher's camp. Sunod-sunod na katatakutan yung ipaparanas sa amin sa lugar na yon. Pagkatapos namin kumain, nag-usap-usap lang kami tungkol sa mga gagawin kinabukasan para na rin makapaghanda. Isa-isa na rin nagsialisan para makapagpahinga. Yung iba, nagkayayaan pa nga na lumabas para maglakad-lakad muna. Kami naman ni Ina sumama dahil nakatulog naman kami nung hapon. Naglakad-lakad kami at sobrang lamig talaga doon. Masaya naman nung una, wala kaming nararamdamang kakaiba. Pero nagulat na lang ako kasi nung pabalik na kami ni Ina sa cabin, bigla siyang sumigaw. May nakita daw siyang pari na walang ulo. Dalawa na lang kami noon na magkasama, kaya napalingon ako kung saan yung tinuturo niya. Pagtingin ko, wala naman. Paulit-ulit lang sinasabi ni Ina na, yung pare, walang ulo. Pinakalma ko na lang siya, tas sinatid ko sa kwarto. Pagpasok namin doon, nakatulog na lang siya kakaiyak, kasi daw natakot talaga. Pagkatulog niya, umalis na ako. Nung isasara ko na yung pinto, nakita ko rin yung sinasabi niyang pari na pugot yung ulo. Nanginginig pa yung kamay ko, tas napatakbo na ako papunta sa higaan at nagdasal hanggang sa makatulog. Kinabukasan noon, sinabi namin yung mga nakita namin sa mga kasamahan. Ang sabi sa amin, baka kulang lang kami sa dasal, kaya pinagdasal muna kami para daw sa proteksyon. Halos makalimutan na nga namin yung nangyari kasi masaya na yung araw namin dahil sa mga activities. Parang nawala na sa isip namin yung mga pagpaparamdam. Akala nga namin dun na natatapos yun kasi nga nakapagdasal na kami. Pakiramdam namin noon, protektado na kami. Hindi na kami magagambala o ano. Pero hindi pa pala sila tapos at hindi lang pala yun ang makikita namin. Pabalik na kami noon sa cabin. May mga kasama naman kami. Napagpasyahan nila na mag-init muna ng tsokolate sa labas. Kami naman sumama na rin. Doon na nagkaroon ng mga kwentuhan tungkol sa katatakutan. Yung isa naming kasama, ikinuwento na yung kasaysayan mismo ng teacher's camp. Ang sabi, dati raw bago dumating yung mga Amerikano, mga igorot daw ang nakatira doon na mga katutubo. Tapos nagkaroon pa nga raw ng labanan kasi pinapaalis yung mga igorot para gawing kampo ng mga guro galing Amerika yung lugar. Kaya siya naging teacher's camp. Meron daw mga namatay noon, kaya daw siguro hanggang ngayon ay may mga nagpaparamdam pa rin. Kahit na nagtatakutan kami, ay nagtatawanan rin. Pero ramdam ko na parang may nakatingin sa akin sa malayo. Inisip ko na baka overthinker lang ako o nag-iilusyon, dala ng kwentuhan namin. Mga alas 9 na ng gabi yun at nagsibalikan na rin kami sa cabins para magpahinga. Nakatulog naman ako agad. Pero nagising ako ng madaling araw yata yun kasi naramdaman ko na parang may humahawi sa buhok ko. Nagtaka ako at pagdilat ko, may igorot na nasa harapan ko. Namumutla ang balat niya, parang patay na. Nakakatakot din ang itsura niya dahil puting-puti ang mga mata niya. Sumigaw ako noon ng sobra, tapos nagising yung kasama ko, pati yung katabi namin sa kwarto. Pumunta na rin yung isa sa mga bantay. Kinuwento ko sa kanila yung nakita ko. Pinapatahan pa nga nila ako. Nalaman ko na hindi lang pala ako yung nakaranas nun.
may dati na rin daw na nagreklamo ng ganon. Kilala daw talaga yung multong igurot na yon kasi sinusundan daw niya yung babaeng natitipuhan niya at pinapanood raw niya na matulog. Pinangalanan pa nga raw nila yon na lonely igurot. Kaya daw siguro siya ganon dahil pakiramdam niya ay mag-isa siya. Hindi naman raw nananakit yung multong igurot, pero syempre nakakatakot pa rin kapag nakita mo. Dahil nga sa hindi naman yun ang unang beses na may nagparamdam sa akin sa teacher's camp, napagpasyahan ko na magpasundo na lang kay Papa para umuwi. Nagpaalam na ako sa kanila noon kahit na dapat ay 1 linggo pa kami. Sobrang matatakotin ko kasi. Naintindihan naman yun ni Ina at para rin hindi na ako makakita pa ng kung ano-ano. Palungkot na hindi ko man lang na-enjoy ng sobra yung retreat. Pero doon din kasi sumasalamin yung nangyari sa mga katutubo nung sinakop tayo ng mga Amerikano. Siguro ay nagpaparamdam sila para maikwento yung nangyari. Mga ilang araw pagkatapos ko makauwi, napatawag sa akin si Ina. Maaga daw natapos yung retreat kasi may mga nagigising daw, tapos nakakakita sila ng babaeng duguan na naatitig sa kanila. Mga 3 rin raw yung naaranas nun. Totoo nga ang matagal ng kwento na haunted ang teacher's camp. Pero hindi ko naman talaga inaasahan na sobrang ganong katatakutan pala ang mararanasan namin. Nagkataon pa na sunod-sunod silang nagparamdam. Natakot na rin ako nung sumama sa mga retreat. Chinecheck ko rin yung history ng mga lugar bago ko puntahan. Kapag may masalimuot na nakaraan na pwedeng maging dahilan para maging haunted yung lugar, iniiwasan ko na lang. Ito lang po ang kwento ko sa ngayon, sir. Salamat po sa pagbabasa. Magandang gabi, sir. Kwento ko lang po itong experience ko. Hindi ako mahilig magpamassage, pero hindi ko alam na magkakaroon pala ako ng nakakakilabot na experience sa masahista. Ako pala si Carlos. Ganito nagsimula ang lahat. Nag-check-in kami sa isang hotel sa Cavite. Kasi inabot na kami ng gabi sa daan at pagod na rin kaming lahat. Wala na kaming energy bumiyahe papabalik. So nag-decide na lang kaming magstay overnight. Unfortunately, wala silang malaking room para sa aming lahat. Kaya nagkanya-kanya kami ng kwarto. Wala namang problema sa akin yon. Solo room, mas tahimik, mas makaka-relax. Yun ang nasa isip ko nung una. Pero pagpasok ko pa lang sa kwarto, ewan ko ba, parang iba na yung pakiramdam ko. Yung parang ang bigat ng paligid. Hindi ko ma-explain, pero alam mo yung pakiramdam na parang may nagmamasid sa'yo kahit na mag-isa ka. Nakaramdam ako ng kilabot, pero dahil wala naman ako nakitang kakaiba, hindi ko na lang pinansin. Siguro kasi ay pagod lang, kaya ganun ang nasa isip ko. O baka sa ilaw lang ng kwarto, kaya hindi ako komportable. Bumaba rin naman ako agad kasi nagkayayaan kami na kumain at mag-inuman sa malapit na bar doon sa hotel. Hindi na namin napansin yung oras. Inabot na pala kami ng 12:00 ng gabi. Pagbalik ko sa room, ang bigat pa rin ng katawan ko dahil sa pagod at alak. Pero syempre, gusto ko pa rin maligo para fresh bago matulog. Habang nasa shower ako, bigla na lang akong may narinig na malakas na sigaw. Kasabay nun, may parang kumalabog pa na parang may binagsak sa kwarto ko. Pinatay ko agad yung shower tapos sinilip ko yung kwarto. Pero wala naman akong ibang nakita. Naisip ko pa na baka yung ingay lang yon mula sa ibang room kasi manipis lang yung pader. Natawa pa nga ako kasi baka naglalabing-labing lang yung nasa kabilang kwarto at naririnig ko lang sa room ko. Kaya bumalik na ako sa pagligo. Pagkatapos mag-shower, bagsak na talaga agad ako sa kama. Halos hindi ko na nga naramdaman na nakatulog na pala ako dahil sa pagod at kalasingan. Pero mga ilang oras siguro ang nakalipas, naalimpungatan ako. Yung tipo bang gising pero hindi ka pa totally aware sa paligid mo. Kalahating gising kumbaga. Ramdam ko na parang may humahawak sa braso ko. Medyo magaan pero andoon yung pakiramdam. Hindi ko pa rin binuksan yung mga mata ko kasi groggy pa ako. Pero sa isip-isip ko,
Baka namamalikmata lang ako. Magaan lang naman yung nararamdaman ko, kaya kahit na weird, hindi ko yun masyadong pinansin. Parang nare-relax pa nga ako, kaya di ko na malayang nakatulog ulit ako. Tapos, bigla ulit akong nagising dahil may narinig na babaeng nagsisisigaw. Hindi normal yung sigaw na yon. Parang galit na galit, tapos may halong pagmamakaawa. Sobrang nakakakilabot yung boses. Bukod sa gulat, nagsitayuan din talaga yung mga balahibo ko. Pagdilat ko ng mga mata, nakita ko ang isang babaeng nakapatong sa akin at sinasakal ako. Nangingitim yung mukha niya na parang naubusan ng hangin. Galit na galit din yung mga mata niya na parang gusto akong patayin. Sa sobrang takot ay hindi agad ako nakasigaw, pero ramdam ko yung mga kamay niya sa liig ko na sobrang diin. Bukod dun sa bigat niya, dumagdag din talaga yung takot at gulat ko sa itsura niya, kaya hindi ako makapalag ng maayos. Kahit pa dapat na mas malakas ako dahil ako yung lalaki at mas malaki sa kanya. Pero pinilit ko pa rin igalaw yung katawan ko. Pinilit kong magpumiglas. Pero totoo pala yung sa mga palabas na kapag nasa bingit ka na ng kamatayan, hindi ka na makapag-focus sa kung paano mo ililigtas yung sarili mo. Nagpapanik ka na rin, tapos mararamdaman mo nang nanghihina ka. Buti na lang at unti-unti kong nahanap yung lakas ko, kaya nakasigaw ako ng malakas. Sakto namang bumukas yung pinto ng kwarto. Gulat din yung itsura ng mga kaibigan kong pumasok na aayain sana akong umalis kasi umaga na raw. Nagtataka pa nga sila kung bakit daw di ko nilak yung pinto, tapos nagsisisigaw pa ako. Nawala yung babaeng nakapatong lang sa akin, kaya hindi ko alam kung guni-guni lang ba ang lahat ng yon. Kinuwento ko agad yung nangyari sa akin. Naniniwala din kasi sa multo yung kaibigan ko na yon. Sabi niya, kahit siya rin daw, kakaiba yung naramdaman nung malapit na siya sa may pintuan kanina. Kaya nga daw pinuntahan niya ako agad. Di ako makarecover agad sa nangyari. Kaya nung may dumating na housekeeper, pinayaran agad ng tropa ko. Tapos pasekreto niyang tinanong kung ano daw yung history ng kwarto. Kung may nagbumulto ba. Nung una, ayaw magsabi ng housekeeper kasi baka mapagalitan ng management. Pero napaamin din namin kalaunan. Kwento niya, dati raw na may nag-check-in doon at nagpapunta ng private na masahista. Yun pala, masama yung balak niya sa masahista. Tapos nung hindi pumayag, pinatay niya. Hindi pa raw matahimik yung kaluluwa hanggang ngayon, kaya minsan lang talaga patauhan yung kwarto, lalo na pag lalaki. Ngayon lang daw pinagamit yung room na yon kasi nagkaubusan na nga nung gabi. Sikreto lang daw yun ng management. Pero yung balita sa nangyari sa masahista alam daw ng ibang mga tao kasi kumalat daw dati yung chismis. Umalis na rin kami agad dahil baka kung ano pa ang mangyari sa akin. Hanggang nga sa ngayon, pag nagkakasama kami ay napagkukwentuhan pa rin namin. Hindi ko akalain na may multo na palang nagmamasahe sa akin doon sa hotel habang tulog ako na muntik pa akong mapatay. Hanggang dito na lang ang kwento ko, sir. Hello po sa inyong lahat. Ako po si Grace, taga-Gipos, Zamboanga del Sur. Second year college student sa kasalukuyan. Ito pong i-share kong kwento sa inyo ay nangyari noong 2019. Sinamahan ko lang yung best friend ko na bumili. Nung nakapila na siya sa counter, ay patingin-tingin lang ako sa CCTV noon na nakapwesto malapit sa cashier. Kitang-kita ako kung saan ako nakatayo. At dahil may kakulitan ako, nagpo-posing lang ako noon at panay pa cute. Kumakaway-kaway pa ako at pangiti-ngiti na parang tanga habang kitang-kita ko yung sarili ko sa CCTV. Ilang sandali lang ang lumipas. Tumigil ako kasi nakita ko ang isang sales lady doon na nasa likuran ko na parang naatitig sa akin. Nahiya na ako noon. Baka kasi nawiwirduhan na siya sa akin. Nakatingin pa rin ako sa CCTV at naisip ko noon na kapag umalis siya, saka na ako aalis sa pwesto kong yon. Pero panay pa rin ang tingin niya sa akin. Kaya lumingon na ako para mag-smile sa kanya. Pero nagtaka na lang ako noon
kasi wala namang sales lady sa likuran ko. Bigla siyang nawala. Napatingin ulit ako sa CCTV monitor at na-shock na lang ako nang makita ko siya na nasa likuran ko. Kaya mabilis akong lumingon para tingnan siya. Pero wala talaga siya sa likod ko. Sobrang kinabahan na ako noon, Sir Bob. Kaya pagkatapos magbayad ng best friend ko, ay kaagad ko siyang sinabihan na umalis na kami. Hindi na kasi maganda ang kutob ko. Pinipilit pa niya ako na sabihin ko sa kanya kung ano yon. Nung naglalakad na kami sa kalsada pauwi, saka ko lang sinabi sa kanya yung sales lady sa likuran ko at nakita ko yon nung nakatingin ako sa CCTV monitor. Pero kapag lumilingon na ako ay bigla itong nawawala. Tinanong niya ako kung sales lady raw ba talaga yung nakita ko. Ang sabi ko na pareho naman sila ng sinusuot ng ibang sales lady. After mangyari yon, di na ako dumadaan o pumupunta man lang doon sa area na yon kasi nakikiripihan na talaga ako. Pati nga ang best friend ko ay hindi na rin bumibili doon. Hindi ko alam kung multo ba yon o kung anong nilalang. Imposible naman kasing umaalis lang yon kapag lumilingon ako. Sobrang bilis naman yata niyang gumalaw. 1 week after nun, napansin ko yung sales lady na kumakain ng street food. Yun yung sales lady na nakita ko sa may CCTV na nasa likuran ko. Sinabi ko yun sa best friend ko. Kaya kahit natatakot man ay lumapit kaming dalawa doon sa babae at tinanong ang tungkol sa nangyari. Nabigla kami sa sagot niya. Wala raw siyang alam sa sinasabi namin. Dagdag niya ay off siya sa work nung araw na yon. So sino o ano yung nakita ko? Doppelganger niya? Kaparehong-kapareho kasi niya ng itsura at ng uniform. Pwedeng iyon o kaya baka isang maligno. Hindi pa rin nasasagot ang misteryong yun kahit 4 na taon na ang nakalipas. Sana po sir ay mabasa ninyo itong entry ko. Keep safe sa lahat. Magandang araw, Sir Bob. Ako po si Kenji, taga Pasig. Silent listener niyo po ako. Gusto ko lang ibahagi ang isang karanasan na hindi ko makakalimutan. Isang bagay na hanggang sa ngayon, hindi ko pa rin maipaliwanag. Noong nag-trip ako sa Bohol, ilang taon na ang nakakaraan. May isang cafe doon sa isang sulok ng lungsod na may magiliw na barista. Lagi daw niya natatandaan ang pangalan at paboritong inumin ng bawat customer kahit paminsan lang sila pumunta. Pero sa isang bisita, may isang bagay na masyadong imposibleng mangyari. Ako yung bisitang yon sa coffee shop. Ang kakaibang ngiti ng baristang yon ang nagpabago ng lahat. Matapos kong maglibot-libot sa mga tourist spots, mga 8:00 na rin ng gabi yon. Gutom at pagod na ako. Kaya naman naisipan kong maghanap ng cafe para kahit papaano maapagpahinga at kumain para marelax din yung utak ko bago umuwi ng accommodation. Sa may isang iskinita, napansin kong may isang maliit na cafe. Maliwanag ito mula sa loob, pero sa labas halos walang tao. May kakaibang aura ang lugar. Hindi nakakatakot, pero may kung anong humihila sa akin papasok. Ang ganda rin kasi ng ambience. Pagpasok ko, agad akong sinalubong ng malamig na hangin at amoy ng bagong timplang kape. May ilang customer sa loob pero halos lahat ay nakayuko. Tahimik na iniinom ang kanilang mga kape. Wala ring nag-uusap, walang nagkikikilos ng sobra. Parang hindi nila alintana yung presensya ng isa't isa at yun nga ang gusto ko, yung walang pakialamanan. Napatingin ako sa counter. Andoon yung barista na isang lalaking matangkad. Medyo maputla at may matalim na titig. May kung anong kakaiba sa kanya. Parang may naatago sa likod ng kanyang ngiti. Isang bagay na hindi ko mawari kung ano. Pero nakaramdam ako na parang may mali. Kasi kinilabutan ako. May kung anong bumabagabag sa akin habang pinagmamasdan ko siya. Yun bang parang may hindi ako maalala? May parte sa isipan ko na gustong magbukas pero may pumipigil. Yung ganong feeling, ewan ko kung alam nyo yun. O baka dahil din sa gutom at pagod din ako nung oras na yon. Pero nagsimula nang bumigat yung pakiramdam ko.
Nag-order na ako ng pagkain at paborito kong inumin, isang mainit na latte. Kinuha niya yung order ko, pero habang ginagawa niya yon, hindi ko inalis yung tingin ko sa kanya. Pakiramdam ko, hindi lang basta ako isang customer sa paningin niya. Yung para bang may mas malalim pa siyang alam tungkol sa akin na ako mismo hindi ko alam o hindi ko matandaan. Yung para bang kilala niya ako. Ganun. Nang ibigay niya sa akin yung order kong pagkain at kape, parang may kung anong dumaloy na lamig sa kamay ko. Hindi ko alam kung ako lang ba yung nakakaramdam nito. Hindi naman din ganun kalamig yung aircon sa loob, kaya hindi ko na lang binigyan pansin. Tinake out ko na lang yung in-order ko at lumabas na ng cafe. Medyo malapit na lang yung accommodation ko mula sa iskinita kung nasaan yung cafe. Siguro mga 5 to 7 minutes away. Habang binabagtas ko ang daan pa uwi, may bumabagabag sa akin. Yung titig ng barista, yung paraan ng pagsabi niya ng pangalan ko, at yung pakiramdam na para bang hindi yun yung unang pagkikita namin. Pero imposible naman kasi noon lang yung unang kita ko doon sa cafe at sa barista. Pagka-uwi ko, dumiretso akong lamesa at humigop ng kape. Gusto kong alisin sa isipan ko yung kakaibang naramdaman ko nung nandun ako. Pero habang nakaupo, may napansin akong mali. Sa harap ko, may isang malaking salamin na nakasabit sa dingding. Habang hinihigop ko yung kape, napansin ko na parang may kakaiba sa refleksyon ko. Noong una, hindi ko maaninag ng maayos. Pero habang tumatagal, lumilinaw yon. Unti-unti nagbabago yung mukha ko doon sa reflection. Hindi na yung itsura ko yung nakikita ko, kundi yung barista na. Nakangiti siya. Napaatras ako at halos mabitawan ko yung kape. Pero kahit lumayo ako, hindi nagbago yung itsura sa salamin. Hindi yun yung ordinaryong pagpapakita ng imahe. Talagang gumagalaw ito ng sarili. Habang nakatigil ako, yung refleksyon naman ay dahan-dahang lumalapit. Parang unti-unti siyang lumalabas mula sa loob ng salamin. Doon na ako kinabahan. Hindi naman ako nakadroga nun at wala naman akong nainom na kung ano para mag-hallucinate. Hindi ko alam kung noong mga oras ba yon ay nananaginip lang ako o pinaglalaroan na ako ng isipan ko. Tumayo ako at mabilis na lumingon sa likuran pero wala namang tao doon. Nilingon ko ulit yung salamin. Doon ko lang napansin ang mas nakakatakot pa. Doon sa refleksyon, bumubuka ang bibig. Wala akong nadidinig na tunog pero malinaw kong nakikita yung sinasabi niya. Nagkita na tayo noon at magtatagpong muli. Kasabay nun, unti-unting kumiwala yung refleksyon mula sa salamin. Napaatras ako. Pero bago pa ako makatakbo, naramdaman kong may malamig na kamay na humawak sa balikat ko mula sa likod. Natauhan na lang ako nang nasa ospital na ako. Ayon sa mga nakasama ko sa Bohol Tour, naabutan daw nila ako sa labas ng hotel room ko. Nakaupo sa gilid ng pintuan. Nanginginig habang may hawak na kape. Bali after kasi ng day tour namin, nagkanya-kanya muna kami noon ng kain at gala bago bumalik ng hotel. Hindi ko maalala kung anong nangyari matapos kong makita yung refleksyon sa salamin doon sa accommodation ko. Pero may isa pang bagay ang hindi ko maipaliwanag. Sabi ng ilang mga nakacheck na tabi ng room ko, may narinig daw silang mga boses. Isa yung sa akin at yung iba hindi nila alam. Parang mababa daw yung mga boses. Wala akong maalala at wala akong ideya sa mga sinasabi nila. Dahil kahit anong isip ko ay wala talaga. Matapos ang nangyari ay lumipat ako ng ibang accommodation at umuwi na rin pabalik ng Manila kinabukasan. Nagpa-reschedule ako ng flight ko pabalik. Sinubukan kong kalimutan ang lahat ng mga nangyari doon sa cafe sa Bohol. Pero isang gabi, habang naglalakad ako sa Makati, may nadaanan akong cafe. Pareho ang disenyo, yung ilaw, yung ambience, pati yung mga kapeng ino-offer nila. Sa loob nun, naatayo ang isang barista na nakita ko na noon. Naangiti siya.
Nang magtama ang mga mata namin, parang biglang humina ang lahat ng tunog sa paligid. Tumingin siya ng diretso sa akin at kumuhay pa na parang isang matagal nang kakilala. Tinawag niya yung pangalan ko at tinanong kung gusto ko pa rin ba ng latte na paborito ko, katulad ng dati. Doon ko napagtanto yung isang bagay na parang kahit saan ako magpunta, mahanap niya ako. At kapag nakita niya ako ulit, baka hindi na ako makalayo. May ganoon akong isipin na para na akong mababaliw. Nagkatinginan kami ng barista. Hindi ako makagalaw. Sa dami ng mga pwedeng mangyari sa araw na yon, hindi ko inaasahan na muli ko siyang makikita. Ang layo ng Bohol at ng Makati. Paanong kaparehong-kapareho yung cafe na yon, pati yung barista. Naguguluhan ako kung totoo pa ba yung mga nangyayari o baka panaginip na naman. Dali-dali akong umalis at umuwi. Nung malapit na ako sa bahay, nadaanan ko na naman yung cafe at yung same na barista ay nasa loob. Tumalikod ako at mabilis na naglakad palayo sa cafe na yon. Habang pilit kong kinukumbinsi ang sarili na nagkakamali lang ako ng iniisip at panaginip lang ang lahat ng yon. Baka may kamukha lang siya. Baka hindi yun yung parehong barista. Pero bakit yung cafe kaparehong kapareho ng nasa Bohol at Makati? At ngayon, malapit na sa bahay ko. Parang isang kabote na biglang sumulupot. Habang naglalakad, pakiramdam ko ay may sumusunod sa akin. Hindi ko alam kung paranoid na ba ako, pero ramdam ko yung presensya niya. Hanggang sa nilagpasan ko na yung bahay. Ayoko munang umuwi nang parang may sumusunod sa akin. Sa gilid ng paningin ko, may anino akong natatanaw na gumagalaw kasabay ko. Bawat liko, parang may tumatagos na malamig na hangin sa batok. Hanggang sa nawala yung sumusunod sa akin. Umikot ako at bumalik sa bahay. Nang maarating ako ng apartment, dali-dali kong nilak yung pinto at sinandal ang katawan ko roon. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Sinubukan kong kumalma. Diretso akong pumasok sa kwarto at napaupo sa harap ng salamin. Tinitigan ko ang sarili ko. Pawis na pawis at matinding takot ang bumalot sa akin noon. Inisip ko na baka kailangan ko lang matulog. Akmang pipikit na ako nang mapansin kong may gumalaw sa refleksyon. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa likuran ko may nakatayo. Nakasuot siya ng itim na apron at may hawak ng tray na may lamang kape. Yung mukha niya, yung barista. Nakangiti ito ng nakakaloko. Gusto ko nang sumigaw nun pero walang tunog na lumalabas mula sa lalamunan ko. Hindi ako makagalaw. Dahan-dahang lumapit yung refleksyon niya. Hindi sa akin, kundi sa mismong salamin. Hanggang sa ang mukha niya halos dumikit na sa mukha ko. Binuka niya yung napakalaking bibig hanggang sa unti-unting nagdilim yung paningin ko. Nagising ako nakahandusay sa sahig. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na wala sa ulirat. Pero nang tumingin ako sa paligid, madilim yung buong apartment. Madaling araw pa lang. Nanginginig pa akong bumangon. Parang normal naman na ang lahat. Parang isang matinding bangungot lang yung nangyari. Salamat sa Diyos at hindi naman na naulit to. Kayo ba Sir Bob at sa mga nakikinig? Ano sa tingin nyo yung nangyari sa akin? Para kasing totoo yung mga na-experience ko na hanggang sa ngayon ay hindi ko pa rin maipaliwanag. Magandang araw po Sir Bob. Itago niyo na lang ako sa pangalang Betong, taga Cabuyao, Laguna. Pinadala ko po tong story para ma-share ko sa inyo at sa mga listeners ang nakakatakot at nakakahiyang experience ko noong 2015. Around 6 p.m., pumunta po ako sa convenience store na malapit sa amin para bumili ng Manila paper at marking pen kasi may reporting kami noon sa science kinabukasan at gagawa pa lang ako ng visual aids noon. Individual kasi ang reporting at sobrang busy ko kaya di agad nakagawa. Nung wala akong makitang marking pen, lumapit ako sa sales lady para tanungin siya kung meron pa ba. Baka kasi may stock pa sila. Nakatalikod lang yung sales lady na para bang di niya ako naririnig.
Hinintay ko pa rin na humarap siya sa akin dahil baka may ginagawa lang siya. Ilang segundo ang lumipas ay lumihon siya sa akin. Nanlaki ang mga mata ko noon at di ako nakapagsalita pa dahil sa sobrang pagkagulat nang makita ko ang mukha niya. Nanginig ang buong katawan ko noon sa takot. Dahil po noon ay di ko namalayan na naihina pala ako sa pantalon. Yung sales lady po kasi na nakita ko ay ang tita ko na dating sales lady doon na namatay noong 2014 dahil sa ligaw na bala. Wala naman siyang ginawa sa akin noon. Naangiti lang siya sa akin pero natakot pa rin talaga ako kasi sino ba naman ang hindi magugulantang kung ang dating patay na ay nagpakita ulit sa'yo. Di ko alam kung gaano na ako katagal na atayo doon sa pwesto. Natauhan na lang ako nang narinig ko ang ingay sa paligid. May ilang tao sa convenience store na parang nagbubulungan at palihim pang natatawa dahil nakita nilang basa ang pantalon ko. Mas naguluhan ako nung makita ang sales lady sa harap ko. Tinanong niya kung ano nangyari sa akin at bigla-bigla naihi daw ako nung lumingon siya sa akin. Nakakatakot raw ba ang mukha niya? Halata yung basa sa pantalon ko dahil khaki pants yun. Di ko ma-explain yung side ko nung time na yon at di ko masabi sa kanila yung nakita ko kasi bukod sa parang mababaliw ako sa takot ay nahiya rin ako sa part na naihi ako at may tumulo pa pala sa sahig. Dahil doon ay dali-dali kong binigay ang pera nang di na kinuha ang sukli at kumaripas ako ng takbo pa uwi. Dumiretso ako sa banyo at naligo. Di ko na rin matapos-tapos ang visual aids ko at di na nga nakapaghapunan. Ilang araw matapos mangyari yon, saka ko palang nasabi kina mama at papa yung nakita ko. Ang sabi nila ay bisitahin ko raw ang libingan ni tita at kausapin siya na huwag naman magpakita sa akin. Sobrang matatakutin kasi ako. Close kami noon ni tita. Nagpakita siguro siya kasi gusto niyang dalasan ko ang pagdalaw sa kanya. Pumunta nga ako noon at dinalhan ng mga bulaklak. Nakiusap din ako sa kanya. Habang nagsasalita nga ako noon ay biglang namatay yung kandila kahit hindi naman mahangin. Kaya dali-dali na lang akong umalis sa puntod niya. Hindi yata nagustuhan ni tita ang pakiusap ko. Maraming taon na rin ang lumipas at nagpapasalamat naman ako kay tita dahil hindi pa niya ako tinatakot ulit. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan yung nangyari doon sa convenience store. Talagang nakakahiya. Inaasar pa nga ako ng mga tropa ko kapag naaalala nila yung kwento ko. Ito lang po muna sa ngayon, sir. Hello po, Sir Bob, pati na rin sa mga listeners. Itagoy na lang ako sa pangalang Marie. Habang sinusulat ko nga tong kwento, ramdam kong hindi nga komportableng ikwento to dahil alam kong may ilang maghuhusga sa akin. Pero isishare ko na rin po bilang lesson ng buhay ko. Nung dalaga pa ako, maraming taon na ang nakakaraan. Nakapagtrabaho ako bilang masahista sa isang spa sa Cubao. At oo, yung napasukan kong spa ay yung tipong nag-aalok ng ES o extra service. Dahil na rin siguro sa kapusukan ko at kagustuhang kumita ng malaki, pumayag ako sa ganoong klaseng trabaho. Nasanay na ako sa mga customers ko. Kung tutuusin, hindi ko na iniinda yung awkward na simula. Lalo na kapag alam kong may extra tip na kasunod. Sa totoo lang, malaking tulong sa akin yon. Minsan nga, nagugulat na lang ako sa kapal ng bigay. Isang gamitan lang, pero parang sweldo ko na ng isang linggo. Hindi mo talaga maiwasang kapitan yung ganoong lifestyle, lalo na kapag nasimulan mo na. Kaya umabot din ako ng 3 taon sa trabahong yon. Nagkaroon ako ng returning customers. Meron ding mga bago. Hanggang sa isang gabi, may dumating na bagong customer. Iba yung dating niya. Mistisuhin, mukhang mayaman, pati pananamit, maayos, malinis. Kita kong pumunta siya diretso sa reception. Nagpabook, tapos ako nga yung na-assign sa kanya. Nung nasa loob na kami ng room, masimple siya nagparamdam ng interes sa extra na serbisyo ko. Sanay na ako sa ganon. Alam ko na yung mga galawan, kaya ako na rin yung mas nag-initiate.
kasi trip ko naman din siya. Isa pa, halata rin sa mga gaya niya yung malaki magbigay ng tip. Ang gusto ko lang din sa trabaho ko may mga pagkakataon talagang di ako napipilitan. Gaya ng sa lalaking yon na gusto ko rin talaga. Bukod sa gusto ko na, kikita pa ako. At yun na nga yung nangyari. Habang nasa kalagitnaan kami ng extra service, bigla na lang bumukas yung pinto. Malakas at parang naisara pa nga yung lock sa sobrang puwersa. Napatigil kami pareho. Nakita ko yung babae na halatang asawa niya. Namumula kasi sa galit tapos nanginginig. Kita ko nga sa mga mata niya yung sakit at galit. Sanay na ako sa ganun na biglang mahuhuli ng asawa. Madalas naman napipigilan sila sa entrance pa lang. Di ko lang alam kung paano naalusot yung babae. Nagsimula silang mag-away. Hindi ko naintindihan ang lahat ng sinasabi nila, pero sa tindi ng palitan ng salita, alam mong matagal na tong pinuputok ng babae. Parang yung mga hinanakit niya sa lalaki, ngayon na lang pumutok lahat. Siguro ay dati na rin talagang nagloloko itong customer ko. Wala na ako doon, kaya labas na sana ako. Ang kaso, bigla akong hinawakan ng babae sa braso. Tapos pinahiya niya ako at tinawag ng kung ano-ano. Yun pa naman ang pinakaayaw ko sa lahat. Kaya imbis na hindi ko sana papatulan, marahas kong inalis yung pagkakahawak niya sa akin tapos sinagot-sagot ko siya. Sinabi kong pangit na kasi siya, losyang at mataba na, kaya kahit sino, lolokohin siya. Kung ako din kako yung asawa niya, mas pipiliin ko pang magbayad ng ibang babae kaysa libreng makasiping ang pangit na gaya niya. Alam ko mali sa part ko, pero hindi ko napigilan yung sarili ko nun. Natameme siya sa sinabi ko. Yung pamumula niya, naging pumutla. Kita ko na para ko na rin siyang sinaksak dahil sa mga sinabi ko sa kanya. Pansin ko rin sa mga mata niya na parang may bumigay sa loob niya. Hindi siya sumagot. Tumalikod na lang siya, umalis na umiiyak. Parang nawala lahat ng galit niya sa asawa niya at napalitan ng awa sa sarili. Hindi na rin siya hinabol ng asawa niya. Mabuti na nga lang at naisipan pa niya akong bayaran. Hindi rin naman ako noon nakaramdam ng awa doon sa babae. Galit din kasi ako noon sa mga sinabi niya sa akin. Para natuwa pa nga ako na nasaktan ko siya sa mga sinabi ko. Ilang araw matapos yung eksena sa spa, may narinig akong chismis mula sa katrabaho ko. Yung babae raw, yung asawa ng customer ko na nahuli, nagpakamatay. Kakilala pala siya ng isa naming staff. At ang balita, hindi na raw nakayanan ng babae yung sakit ng pagtataksil ng asawa niya. Doon lang ako nakaramdam ng guilt. Hindi ko naman din alam na aabot sa ganon. Kung dinibdib ba niya yung mga sinabi ko o baka talagang hindi na niya kinaya yung asawa niya. Pero syempre, di naman ako yung tipo na walang puso talaga. Inisip ko pa rin na may parte ako sa naging pagdurusa niya. Ako at ang lahat ng mga babaeng naging babae ng asawa niya. Pero hindi lang pala pagsisisi yung mararamdaman ko, kundi kakilakilabot ng mga pangyayari. Magmula kasi nung malaman ko yun, hindi na ako nakakatulog ng maayos. Gabi-gabi, binabangungot ako. Parang yung sa mga mata ko, kahit anong pagod ko, ayaw nang pumikit ng matagal. Tuwing gabi, paulit-ulit kong nakikita yung imahe ng babae. Inisip ko na hindi lang talaga ako pinapatulog ng konsensya ko dahil sa nangyari sa kanya. Pero hindi lang pala konsensya ko yung hindi nagpapatulog sa akin, kundi siya rin pala mismo. May isang gabi na nagising na lang ako na sobrang bigat ng dibdib. Hindi ako makahinga. Nagpupumiglas ako, pilit binubuksan ang mga mata. At yun, nakita ko siya. Sinasakal niya ako. Malamig yung mga kamay niya at mahigpit na parang gustong durugin yung leeg ko. Hindi ako makasigaw. Hindi rin ako maagalaw. Pairamdam ko noong mga oras na yon, mamamatay na ako sa mismong kwarto ko. Nagsimula akong magdasal, paulit-ulit na halos hindi ko na maintindihan yung mga sinasabi ko.
Hindi ko alam kung gaano ako katagal na ganoon. Hanggang sa bigla na lang siyang nawala. Napaupo na lang ako sa kama na hingal na hingal. Grabe yung pagpapawis ko saka yung panginginig ng katawan. Iyak ako ng iyak. Saktong wala rin akong kasama sa bahay kasi mag-isa lang akong nangungupahan. Kaya mas natakot ako. Hindi lang yun natapos nung gabing yon. Minsan, sa banyo ko mismo, habang naghihilamos, may naramdaman akong biglang malamig na hangin. Paglingon ko, nakita ko ulit yung imahe niya. Nakasabit sa mismong kisame ng CR ko. Nakalabas yung dila, tapos parang lumobo na yung ulo niya. Hindi ko talaga makalimutan yung imaheng yon. Napaatras ako at dahan-dahan na sumigaw na parang mababaliw na. Hindi ko basta maipaliwanag kung gaano ako katakot nun. Yung mga mata niya hanggang ngayon naaalala ko pa rin kung paanong diretsong tingin niya sa akin. Pagbaling ko ulit ng tingin sa kisame ay wala na siya. Para akong nag-hallucinate na. Ilang araw akong hindi umuwi sa bahay. Hindi ako makakain at hindi makapagsalita. Palagi akong tuliro. Hindi lang dahil sa nakokonsensya ako, kundi dahil sa pakiramdam ko. Mawawala na rin ako sa ulirat dahil sa mga pagpapakita niya sa akin. Hindi ko alam kung sinasadya ba niya yon o produkto lang ng imahinasyon ko. Kung siya man talaga yon, parang gusto niyang ipamukha sa akin kung anong dinanas niya dahil sa mga sinabi ko sa kanya. Dumating na ako sa punto na hindi ko na talaga kinaya. Hindi ako naisalba ng pagdarasal lang o pagpunta sa simbahan. Kahit nga pagkukumpisal. Talagang andoon pa rin yung takot, konsensya at kaba ko na baka makita ko na naman siya. Nakita ko na baka ang gusto niya ay tumigil na ako. Na tumigil na ako sa mga ginagawa kong extra services pa. Napagtanto ko rin naman kasi na mali talaga yung pinasok na trabaho ko. Puro pagkapit sa patalim. Puro pag-iisip lang ng pera na ang daming kapalit. Bukod sa dignidad, hindi ko naisip na nakakasakit na rin ako ng ibang tao, ng kapwa ko babae. Nag-resign ako. Hindi ko na inisip kung ano pang sasabihin ng mga tao. Umuwi ako ng probinsya namin sa Albay. Hindi ko alam kung matatakasan ko yung mga alaala ng mga ginawa ko. Pero gusto ko lang nun magsimula ulit. Malayo sa lahat ng nangyari. Pinagdasal ko na lang noon na sana matulungan ako ng pagbabagong buhay na makalimutan yung madilim kong nakaraan. Hindi naman na siya nagparamdam sa akin o hindi na ako nag-hallucinate. Nakahanap naman ako ng ibang trabaho at mas naging maayos ang buhay ko ngayon. May asawa at anak na pala ako. Hindi ko pa rin totally nakakalimutan yung mga naging karanasan ko doon sa isang spa sa Cubao. Kaya ko nga naisulat itong kwento ko para din may ma-share ako sa inyo bilang inyong listener. Ang hiling ko lang ngayon na sana yung asawa ko hindi palihim na pumupunta sa mga spa na may extra service gaya ng sa pinagtatrabahuhan ko noon. Totoo nga na takot ka sa sarili mong multo. Good day, Sir Bob. Ako po si Alan, taga Pangasinan. Gusto ko lang pong ibahagi ang isang karanasan na nagdulot ng takot at kalituhan sa amin ng girlfriend ko. Hindi ko po alam kung paano ko ipapaliwanag yung nangyari, pero sana ay maintindihan nyo pa rin. Isang taon na kami nung magkasintahan ni Julia at bilang parte ng aming anniversary, naisipan namin mag-celebrate sa isang lugar na hindi pa namin napupuntahan. Mahilig kaming mag-travel, kaya madalas kaming maghanap ng mga bagong destinasyon, lalo na yung tahimik at malayo sa kabihasnan. Isang araw, may nahanap kaming lugar sa may bandang La Union. Hindi siya napupuntahan ng karamihan dahil nasa bandang liblib yung papunta doon. Sa totoo lang, hindi ko na matandaan yung pangalan ng lugar at mas lalo ko rin gustong kalimutan na. Isang maliit na bayan yon sa LU na may pagka-70s vibe. Doon namin napagdesisyon ng mag-celebrate para maiba naman. Nang maarating kami, sobrang saya lang dahil kakaibang ambience ng lugar. Ang lahat ng gamit, pati mga kasuotan ng mga staff merong sinaunang itsura.
yung parang bumalik kami sa dating panahon. Pati nga yung mga kalsada papunta doon, kalapit na mga bahay at structures, parang hindi aabot sa modernong panahon. Nakakatuwa kasi nagmukhang pelikula mula dekada 70 yung buong lugar. Imagine niyo yung Kalye Crisologo sa Vigan, Ilocos Sur. Parang ganun, pero mas maganda pa. Masasabi kong romantic yon para sa amin ni Julia, lalo na at anniversary namin, kaya talagang in-enjoy namin. Sabi nila, yung isang coffee shop doon ay parang nasa time capsule, tulad ng buong kalye na yon, na parang iniiwasan ang modernong mga bagay. Na-excite pa kami dahil ito yung klase ng lugar na swak sa trip namin. Pumili kami ng isang sulok na mesa at nag-order ng kape at delicacies nila. Habang naghihintay, nakikita namin yung mga tao sa paligid na para talagang nasa lumang panahon. Bihira, hindi gaanong modern. Kumbaga, classic vibes kahit nga yung itsura at estilo ng mga tao doon. Habang humihigop ng kape, tinitikman ang mga pagkain at nagkukwentuhan, napansin naming halos maggagabi na. Medyo tahimik na rin ang paligid. Yung mga tao, diretso lang ang tingin. Parang walang pakialam sa paligid nila. Pero sa kabila ng kakaibang vibe, masaya kaming nagkukwentuhan pa rin. Nang matapos na ang aming inumin, pumunta na kami sa counter para magbayad. Tinanong ko kung magkano, pero tumingin lang sa amin yung cashier ng seryoso. Hindi ko maintindihan yung reaksyon niya, pero inisip ko na baka parte lang yon ng buong 70s vibe ng lugar. Baka ganun yung ekspresyon ng ilang mga tao noon. Nagbigay ako ng pera sa kanya. Hindi niya ito kinuha at tuloy lang siyang nakatingin na parang nagtataka. Laking gulat ko nang makita ko na parang hindi niya kilala ang pera na binabayad namin. Tinanong ko siya ulit kung magkano at sinabi kong baka nagkamali lang. Napailing ang babae at sinabing, "I'm afraid I can't accept that," sa malamig niyang tono. Nagtaka kami ni Julia dahil sa tingin namin hindi naman ganun kaseryoso ang sitwasyon. Akala namin nagbibiro lang yung cashier para mas mapalalim ang karanasan. Alam niyo na parang pasok sa tema ng coffee shop. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, may lumapit na isang matanda. Malumanay niyang tinanong kung anong nangyari. Nag-alok na lang siya na ang magbabayad. Mura lang naman daw kaya siya na ang bahala. Laking gulat namin. Doon na kami nagsimulang makaramdam ng kakaibang kilabot. Napansin namin na habang nagsasalita yung matanda, may malamig na hangin na dumaan sa paligid. Parang nag-iba din bigla yung takbo ng oras. Parang sa isang iglap, nagbago yung itsura ng lugar. Yung mga tao sa paligid, nagsasalita ng lengguwaheng hindi namin maintindihan. Para kaming bumalik sa isang panahon na hindi namin maipaliwanag kung ano. Sa isip-isip ko, hindi na yun parte ng tema ng coffee shop. May mali na talaga. Lalo nung nakita namin yung itsura ng mga pera. Makalumang disenyo yon. Kahit hindi kami magsalita, ramdam naming may kakaiba at misteryo nang nagaganap sa lugar. Bawat tunog, bawat galaw ng mga tao, pati yung amoy ng hangin, parang nag-iba. Napansin ko yung mukha ng matanda na nakangiti at naangisi na. Nagbayad na ang matanda. Napansin ko na yung mga tao sa paligid napahinto sa kanilang ginagawa at nakatitig na sa amin ni Julia. Yung tingin nila ay parang tinatakot kami. Yung parabang hindi kami kabilang sa mundo nila. Nagsimula ng mangamba si Julia noon habang ako naman sobrang kinakabahan. Matapos magbayad ng matanda, humarap ito sa amin at abot ang ngiti hanggang tenga. Ang creepy lang. Nagpasalamat na kami at nagpa siyang umalis ng coffee shop na yon. Bumigat yung ambience ng lugar. Hindi kami makapaniwala sa mga nangyayari. Hindi ko alam noon kung guni-guni lang ba ang lahat. Parang yung buong paligid nawala sa oras at kami na lang ni Julia ang naiwan doon sa lugar na yon. Hindi namin alam kung anong kababalaghan ang dulot ng lugar na yon.
balisa sa pakiramdam, at ang gusto na lang namin ay ang makaalis. Parang may puwersa pang humihila sa amin at ayaw kaming paalisin. Hindi ko alam kung paano kami nakalabas ng coffee shop at lugar na yon. Ang katakataka pa, habang naglalakad kami palayo sa lugar, parang may puwersang tumadyak sa amin para mapaluhod kami sa lupa. Pagtayo namin at paglingon sa lugar, yung masiglang itsura ng coffee shop ay parang nagmukhang abandonado. Sira-sira na parang kinalimutan na. Kaagad kaming bumangon at tumakbo hanggang sa makaabot na kami sa mga kabahayan papunta sa sasakyan. Palaisipan sa amin yung nangyari. Kung pinaglaruan lang ba kami ng aming imagination. Tumatak yung itsura din ng matanda na nagbayad ng kape namin. Para bang may gusto siyang ipahiwatig. Pero ang malinaw, para kaming pinaglaruan ng kung sino o ano, na para kami nagpunta sa ibang dimensyon at bumalik sa dating panahon sa di malamang dahilan. Nagtaka din kami kasi hindi na namin makita o mahanap yung mga taong nakita lang naming pagala-gala doon sa area. Yung nagturo at nagkwento sa amin ng tungkol sa coffee shop na yon. Ipinagtanong namin sa mga lokal dahil gusto namin ng kasagutan. Pero walang nakakaalam ng lugar na yon. Naghanap kami ng makakausap na taga doon para kahit papaano mabigyan ng linaw yung mga nangyari sa amin. Dinala kami ng aming mga paa sa bahay ng isang matanda. Mabait siya. Kinuwento namin sa kanya lahat at tahimik naman siyang nakinig. Matapos naming magkwento, ayon sa kanya, binomba daw noong panahon pa ang kapihan na yon at walang nakaligtas. Pinapaniwalaan din na hindi na umalis ang mga kaluluwang naroon, dahilan para di nila matanggap ang pangyayari. Bukod doon, yung lugar na yon kung nasaan yung lumang kalye at coffee shop ay abandonado na. At minsan, yung mga nagpupunta doon na paglalaroan ng mga elemento at engkantong nananahan doon. Marahil, yung mga elemento pati na yung mga kaluluwang ligaw ay napaglalaroan ang mga dayong nagpupunta o naliligaw doon para siguro meron silang karamay. Ang isa pang ikinagulat ko ay nung ipakita ng matanda yung litrato ng kanyang ina na kasama sa nabomba doon sa lugar. Yun yung parehong matanda na nagbayad ng kape namin. Kung ganon, parang nailigtas sila ng matandang yon para hindi kami matrap sa loob. Kinilabutan ako dahil sa nalaman. Matapos ang ilang sandaling pakikipagkwentuhan, nagpasalamat naman kami sa matanda sa mga nalaman, pati nasa kaluluwa ng nanay niya, na kahit pa nasa kabilang buhay na ay nagawa pa kami nitong tulungan. Bago kami umalis ng LU, habang nagmamaneho, napansin namin sa gilid ng kalsada yung lalaking nagturo sa amin doon sa lumang kalye at abandonadong coffee shop. Meron siyang mga kinakausap. Hindi ko alam kung ang pakay ba niya ay dalhin din sila doon sa coffee shop na yon. Napaisip tuloy kami kung yung lalaki ba na yon ay kaluluwa na rin, isang elemento o ano. Basta ang alam ko lang ay hindi na kami babalik doon sa lugar. Hanggang dito na lang ang kwento namin ni Julia, Sir Bob. Taong 2005 pala to nangyari, kung saan hindi pa gaanong uso ang internet. Asawa ko na pala siya ngayon at may 2 kaming anak na malalaki na. Silent listeners nyo kami sa channel nyo dahil nawili na kami sa pakikinig ng mga kwentong kababalaghan. May mga bagay lang talagang hindi maipaliwanag at may mga dahilan kung bakit yun nangyayari. More power sir sa inyong channel. Magandang araw. Ako nga pala si Aki. Graduate na ako pero hindi ko pa rin makakalimutan yung nangyari sa akin nung college days ko sa UP. Isa akong architecture student at yung dorm ko ay sa UP Kalayaan Residence Hall. Galing din naman akong probinsya kaya ayos lang kahit mukhang pinaglumaan na ng panahon yung dorm namin na yun. Ang kaso, di ko naman alam na hindi lang pala yung itsura ng dorm yung problema, kung hindi yung mga kwento na nakaukit dito. 2 lang kami ng roommate ko noon sa kwarto. 2 tao kasi kada kwarto sa dorm.
Okay naman ang paikisama namin sa isa't isa. Kaso, minsan lang din kami mag-usap dahil parehas na busy. Alam mo naman ang mga estudyante. Dati pa naman kami may mga kakaibang nararamdaman sa dorm na yon. Minsan sa hallway o kaya sa kwarto mismo. Mga ilang linggo na andun kami, may mga nararamdaman na kaming kakaiba pero di namin masyadong pinapansin. Di namin alam na may mas nakakatakot pa pala kaming encounter. Pa-Christmas break na nun at naghahanda na kami ng ka-roommate ko. Bago pa yon, parang ilang araw na ring mabigat ang pakiramdam ko pero hindi ko lang pinapansin. Dahil nga pa-Christmas break na tapos nag-aayos na kami ng gamit, nagkaroon kami ng chance na maapagkwentuhan. Doon namin nalaman na parehas pala kaming nakakaranas ng kakaibang bagay doon sa dorm. Siya nga raw minsan may sumisitsit sa kanya sa loob ng kwarto namin mismo. Kapag sisilipin niya ako, tulog naman ako. Ako rin minsan nararamdaman ko na may nakatingin sa akin. Parang mapapaaramdaman mo naman yun, di ba? Kapag may nakatitig sa'yo. Hindi ko lang matansya kung saan. Minsan, pag tulog ako, naaalimpungatan ako kasi pakiramdam ko may nakatitig sa akin. Marami pa aming napagkwentuhan pero sa huli, pinabayaan na lang ulit namin. Christmas break na nun. Nauna atang umalis yung roommate ko at nag-iwan siya ng note sa lamesa. Ang sabi sa note, kung pwede raw bang pakilock yung cabinet niya kasi hindi raw niya mahanap yung susi at nagmamadali siya. Nalaman kasi namin na parehas gumagana yung susi namin sa cabinet ng isa't isa. Kaya pwede kong ilock yung sa kanya gamit yung susi ko. Ganon din siya sa akin. Pero nung time na yon, napaisip ako. Parang ang weird naman na parehas kami ng lock ng roommate ko. E di ba nga ang purpose nun? Dapat ikaw lang nakakapag-lock at nakakapagbukas ng sarili mong cabinet para hindi magkawalaan ba ng gamit. Anyway, ang alam ko, sa Davao noon magpapasko yung roommate ko. Kaya siguro nagmamadali. Baka may hinahabol na flight. Ako noon, hinanap ko na rin yung susi ko. Nag-ayos muna ako ng mga gamit para sakto, ilalak ko na lang pag-aalis na. Nung tapos na ako mag-ayos, nakaredy na rin akong umalis kaya ilalak ko na sana yung mga cabinet namin pareho. Pagkalak ko nung sakin, seryoso talagang naramdaman ko na may kumalabit sa likod ko. Pero paglingon ko, wala namang tao. Kinabahan na ako noon kahit iniisip ko na guni-guni ko lang. Nakakatakot pa rin naman. Nagulat na lang ako kasi pagtingin ko sa cabinet ng roommate ko, nakalak naman yun. Inisip ko na baka nahanap niya din yung susi at nakalimutan lang niya na alisin yung note. Umalis na ako noon at nag-Christmas break na nga. Ang weird lang kasi nung nasa amin na kami, ilang beses ko napanaginipan yung note ng roommate ko. Hindi ko alam kung bakit. Kaya after ng break at pagbalik ko sa dorm, tinanong ko agad siya. Tinawanan ko pa nga siya kasi makakalimutin siya. Sabi ko, nahanap naman pala niya yung susi. Ba't nag-iwan pa siya ng note? Pansin ko na nagtaka siya. At ang sabi, anong note daw? Inisip ko naman noon na baka sobrang makakalimutin na talaga siya. Di hinanap ko yung note. Nakadikit lang yun sa lamesa ko. Kaso, hindi ko na mahanap. Ang sabi ko na lang sa kanya, di ba nga nag-iwan siya ng note na ilock ko yung cabinet niya kasi hindi niya mahanap yung susi. Tapos, kita ko naman na nakalock yung cabinet niya. Tugon niya sa akin na wala daw siyang iniwan na note. Saka yung susi daw niya, imposibleng hindi niya mahanap kasi lagi niya yung dala. Sobrang na akong nagtaka noon kasi ano pala yung note na nakita ko. Alangan namang namamalikmata lang ako. Hindi ko na rin makita yung note na yon at wala na akong ebidensya. Nauna pa nga akong nakauwi sa dorm kaya imposible din na kinuha yun ng roommate ko. Magpapahangin sana muna ako sa labas kasi naiirata na ako sa mga naiisip ko. Paglabas ko, nakita ko na may janitor na nakatitig sa pinto ng kwarto namin. Nagtaka naman ako kaya tinanong ko siya. Ang sabi niya, ngayon lang daw kasi ulit na may tumao doon sa kwarto namin. Ako naman, ramdam ko na may tinatagong kwento yung mga mata niya.
kaya tinanong ko siya kung bakit. Siyempre, nakakapagtaka kasi ilang taon na may nagdo-dorm sa Kalayaan Residence Hall. Doon na nga nagsimulang magkwento yung janitor. Ang sabi niya, matagal na panahon na raw yun bago pa siya umalis sa trabaho. Kakabalik lang daw niya ngayon kaya nagulat siya na may tao na sa kwarto namin. Dati raw kasi ay may 2 tao na gumagamit sa kwarto na yon. Magpapasko daw nun. Nag-iwan ng letter yung isa sa mga roommate na ilock yung cabinet niya. Yung roommate daw naman na yon ay nagmamadaling umalis tas sinak na lang yung cabinet. Pagbalik daw ng isa galing sa Christmas break, nagtaka siya kung anong mabahong amoy ang umaalingasaw doon sa kwarto. Sakto naman, kaadating ng mga magulang ng roommate niya. Hinahanap yung roommate sa kanya kasi nga raw hindi umuwi. Sinabi raw niya sa mga magulang ng roommate yung huling usap nila, tapos pinakita niya yung letter. Natunugan naman ng mga magulang kaya pinabuksan yung cabinet. At pagbukas nga, andoon yung bangkay ng roommate niya. Hawak-hawak yung card niya na may mababang grado. Sobrang grade conscious daw kasi yon at takot na ma-disappoint ang mga parents niya. Mula noon ay sinara na raw yung kwarto at hindi na ipinagamit kahit kanino. Nung panahon lang daw namin talaga na pinagamit ulit at kami ngayon ng roommate ko. Todo ang kilabot ko nung narinig ko ang kwento niya kasi parehong-pareho yung note na nakita ko sa kinuwento ni Manong. Umalis na rin yung janitor. Tapos pumasok na ako sa room para ikwento agad sa roommate ko yung nangyari. Pati siya natakot. Kaya pala daw minsan namamalikmata siya na may tao sa loob ng cabinet niya. Nagsindi na lang kami ng kandila at ipinagdasal ang kaluluwa ng estudyanteng iyon. Nakakatakot man yung mga naranasan namin, pero siguro paalala lang din niya yung kwento kung bakit siya namatay. Para siguro hindi namin tularan. Parehas din kasi kaming grade conscious ng roommate ko. Dala na rin siguro ng environment dahil nga nasa UP kami. Iba rin talagang nagagawa ng expectation sa mga tao sa'yo. Kaya yung nangyaring iyon nung college ako, nakakatakot man pero malaking lesson din sa buhay ko. Ito lang po ang kwento ko sa ngayon, Sir Bob. Sana po ay mabasa ninyo. Hello po sa inyong lahat. Itago nyo na lang ako sa palayaw na Anding, panganay sa 3 magkakapatid. Dati po kami naatira sa Misamis Occidental, pero nung namatay ang mama namin, lumipat na kami dito sa Danau. Gusto ko lang pong i-share sa inyo ang nangyari sa mama ko bago siya namatay. Nagtrabaho siya noon bilang isang sales lady. Siya lang yung mag-isang bumuhay sa aming magkakapatid dahil maaga kaming iniwan ni Papa. Twice a month lang po kung umuwi si Mama sa amin, Sir Bob, dahil malayo ang workplace niya. Malapit naman sa bahay ng tita ko ang pinagtatrabahuhan niya kaya doon na lang siya nag-i-stay. Lagi naman siya nagpapadala ng pera sa amin kaya kahit papaano ay nakakakain kaming magkakapatid ng maayos. Habang tumatagal, sir, hindi na tumatawag si Mama. Kada gabi naman siya tumatawag sa amin kaya nagtaka kami. Hindi na rin siya nagpapadala ng pera. Sinabi ko nun sa mga kapatid ko na baka na-delay lang kaya nangutang na lang muna kami sa tindahan at babayaran na lang kapag naapagpadala na. Isang gabi nun, may kumatok sa pinto ng bahay. Pagbukas ko ay bumungad si Mama. Agad ko siyang niyakap at pinapasok. Doon ay hinanap niya rin ang 2 kong kapatid at agad-agad niyang niyakap ang mga ito. Naramdaman ko talaga noon na na-miss talaga kami ni Mama. Kumain kami noon ng sobrang saya at natulog na magkakasama. Paggising ko, wala na si Mama sa tabi namin. Akala ko noon may nilakad lang o kaya ay bumalik sa trabaho. Habang naghahanda ako ng makakain namin, dumating yung pinsan ko at si tita. Agad namin silang inasikaso. Napansin namin na parang malungkot sila kaya tinanong namin kung may problema ba. Ang sabi ni tita, huwag raw kaming mabibigla sa sasabihin niya. Patay na raw si Mama. Sa sobrang pagkagulat ko, nabitawan ko yung 2 kong baso. Sinabi ko sa kanila na kasama lang namin si Mama nung gabi.
Pinagbihis na kami ni tita para mapuntahan na namin si mama. Nung nandun na kami sa bahay nila, nakita namin si mama na pinaglalamayan na. Agad kaming nag-iyakan at tinanong namin sila kung anong nangyari. Sabi nila, simula daw nung hindi na tumatawag si mama ay may iniinda na siya. Nagsusuka raw siya ng dugo tapos may mga insektong lumalabas pa mula sa kanyang katawan. Dinala daw siya sa albularyo dahil kakaiba ang sitwasyon niya. Ang sabi nito ay kinulam daw siya ng amo ni mama. Ayaw raw ni mama na malaman namin ang kalagayan niya kaya hindi nila sinabi sa amin. Ilang linggo at buwan daw tiniis ni mama ang lahat pero hindi na raw niya kinaya. Habang tumatagal daw kasi ay parang may kumaagat na sa mga laman niya kaya may parati raw sa likod niya na nabubutas. Hindi raw kaya ng albularyo ang lakas ng kulam kung kaya ay bumigay na rin ang katawan ni mama. Sabi ko noon kay tita ay di si mama ang nasa kabaong na yon kasi kasama lang namin si mama noon at bumalik lang ito sa trabaho. Di pa nga ako naniniwala noon. Niyakap kami noon ng mga pinsan namin at sabay-sabay kaming nag-iyakan. Nung umuwi pala si mama ay kaluluwa na lang niya yon. Matagal rin kami bago makamove on sa nangyari. Hindi namin matanggap na wala na siya. Gustong gusto kong sugurin yung amo niya pero kahit sa ang korte ay wala namang maniniwala sa kulam. Kahit nga mga albularyo ay hindi kinaya ang sitwasyon ni mama kaya paano kami makakalaban? Ilang buwan matapos ang libing ni mama, lumipat kami sa Danau. Kinupkup pa kami noon ng isa naming tita. Naging working students kaming tatlo. Nabalitaan din namin na nagkasakit yung dating amo ni mama at tuluyan itong namatay. Atin-atin lang Sir Bob. Di ako nung tumigil sa paghahanap ng mas malakas sa albularyo para ibalik ang kulam doon sa among ng kulam kay mama. Sa ngayon ay isa na akong public school teacher at nurse naman yung dalawa kong kapatid. Ipinagpapasalamat ko na lang na sa kabila ng mga dagok sa buhay ay nalampasan namin ang mga ito. Pero sana ay nakita ni mama kung paano kaming naging successful. Hanggang dito na lang po at maraming salamat sir. Magandang araw po sa lahat. Tawagin niya lang akong Alan, taga Bulacan. Pero dating nagtatrabaho sa Manila. Naging masahista ako noon kasi masahista din si nanay. Kaya kahit na hindi ako yung tipong profesional na masahista at nag-aral ng pagmamasahe, natanggap ako sa isang spa kasi marunong naman daw ako. Naturuan din kasi ako kahit papaano ng nanay ko. Nangyari pala to ilang taon na ang nakakaraan. Nung unang linggo ko sa trabaho sa spa sa Manila, syempre sobrang excited pa ako kasi yun yung unang pagkakataon na may stable akong kita. Kung tutuusin, wala namang problema sa pinagtatrabahuhan ko. Okay ang lahat. Tahimik ang lugar, malamig, tapos mabango pa. Para sa mga gaya kong hindi nakatapos ng high school, maganda na talaga yung trabaho ko. Yun ang akala ko. Hindi talaga ako palakausap ng tao, pero nginingitian ko naman yung mga katrabaho ko, maliban doon sa isang napansin ko na babae. Lagi lang kasi siyang palakad-lakad, nakayuko. Minsan naman ay nakikita kong nakaupo sa gilid at tulala. Hindi ko siya masyadong pinansin nung una kasi sa isip ko baka nagpapahinga lang. Pero ang weirdo lang kasi halos hindi ko siya nakitang nagtatrabaho. Palagi lang siya naglalakad-lakad na parang walang pakialam sa mundo. Wala rin akong nakitang ibang tao na kumausap sa kanya. Ang mas nakapagtataka pa sobrang putla ng mukha niya. Para siyang nawala ng dugo sa katawan. Tapos yung mga mata pa niya para nangingitim. Halos hindi mo na makita yung kulay ng mga mata niya. Medyo nakakatakot nga kung titingnan. Pero naawa din ako kasi iniisip ko na baka may malubhang sakit yung tao pero pinipilit pa rin pumasok. Baka kaya rin iniiwasan ng ibang katrabaho namin. Lumipas pa ang ilang araw pero sa tuwing nagmamasahe ako ng mga kliyente, napapansin ko pa rin siya. Minsan, bigla na lang siyang lilitaw sa gilid ng pinto
o kaya sa dulo ng hallway. Para bang lagi siyang nandyan, palaging nagmamasid. Hindi ko tuloy maiwasang kabahan. Iisipin mong supervisor siya na papanoorin kang magkamali ka, kaya sobra ako nailang nun. Tapos ngumingiti lang ako kapag nakikita ko siya, pero hindi naman niya ako tinitingnan sa mata kahit kailan o ngumiti man lang pabalik. Hanggang sa dumating yung araw na nalaman ko ang lahat ng dapat kong malaman. Hindi ko talaga makakalimutan yung araw na yun. Pagpasok ko, may mga kandila sa labas ng spa. Hindi ko alam kung anong meron. Yung manager namin, nakita ko nagsindi pa ng isang kandila tapos bigla na lang nagdasal ng seryoso. Akala ko nga may okasyon pero wala pa namang Holy Week o kung ano. Ramdam ko rin yung bigat ng presensya sa ilan sa mga katrabaho ko. Parang hindi sila masyadong nag-iingay sa gawain nila sa araw-araw. Kaya naglakas loob akong magtanong kung anong meron. Ang sabi sa akin, death anniversary daw ng dating natatrabaho doon sa spa. Kumuha sila ng frame photo at nilagay sa altar na ginawa nila sa isang tabi. Doon ko nakita yung picture. Pagkakita ko pa lang sa litrato, nanlaki na yung mga mata ko. Hindi ako makapaniwala. Yung babae sa picture, kamukhang kamukha ng babaeng nakikita ko na palakad-lakad dito sa spa. Pero yung picture, masaya yung mukha niya. Mukhang buhay na buhay, malusog at hindi yung putlang nakakatakot na itsura na palagi kong nakikita. Hindi ako nung nagsalita. Nakatitig lang ako sa picture. Tinanong ko pa kung may kapatid bang nagtatrabaho ngayon sa spa itong babaeng to. Wala naman daw at bakit ko raw naitanong. Napailing na lang ako. Ang sabi ko, may namukaan lang kasi. Tapos bigla na lang nagkwento yung katrabaho ko tungkol sa babaeng Annie daw yung pangalan. Ang sabi, nabiktima daw dati si Annie ng isang lalaking nanalbahe ng mga masahista. Matapos siyang salbahihin, ninakawan pa raw. Hindi na siya nakarecover sa trauma. At dahil hindi agad nabigyan ng hustisya yung kaso niya, nagkasakit daw kasi hindi na kumakain at natutulog. Nagpatuloy daw yon hanggang sa manghina ang katawan at bawian na lang ng buhay. Modus na raw pala talaga yon ng lalaki na nalbahe sa kanya. Armado daw kaya hindi rin siya nakapalag. Bukod daw kay Annie, marami na ring ibang masahista na nabiktima yung lalaki at tinawag pa siyang kilabot ng mga masahista. Nahuli naman daw yung lalaking yon, pero huli na ang lahat. Hindi na raw naabutan ni Annie na nahuli sa Pasay yung lalaki at naikulong. Hindi man lang daw niya naabutan yung hustisya para sa kanya at sa lahat. Ilang minuto akong tulala dahil sa kinuwento sa akin. Sobra akong naawa sa sinapit ni Annie. Pero bukod doon, natakot din ako dahil multo na pala yung nakikita ko. Kaya pala walang kumakausap sa kanya kasi ako lang ang nakakakita. Tinawag ko agad si nanay para ikwento sa kanya yung nangyari. Ang sabi niya, nasa lahi na raw namin ang may third eye. Baka daw kaya nakikita ko pa si Annie dahil dito. Siguro daw, andoon pa rin yung kaluluwa at hindi pa matahimik. Inisip ko rin na baka kaya siya naglalakad-lakad at naglilibot-libot. Pinabantayan niya yung ibang mga babaeng masahista na naroon para hindi na ulit mangyari yung nangyari sa kanya. Sana dumating yung araw na matahimik din si Annie. At sana nga habang buhay ng mabulok sa kulungan yung lalaking nambibiktima ng mga masahista. Mahigit 2 taon din ako nagtrabaho doon sa massage spa bago bumalik dito sa amin sa Bulacan bago magpandemya. At dito na rin ipinagpatuloy ang trabaho ko. Palagi ko pong inaabangan ang mga kwento niyo sir at nakikinig, lalo kapag break sa trabaho. Ito lang po ang kwento ko. Sana ay marinig ko rin to sa inyong channel. Good day po Sir Bob at sa mga listeners. Ako po si Liam, taga Manila. Gusto ko lang ibahagi itong hindi maipaliwanag na nangyari. Habang mag-isa nga ako sa coffee shop, naisip ko na isulat itong kwento. Ito rin siguro yung naging dahilan kung bakit hindi na muling naging normal yung buhay ko.
Bilang may-ari ng isang coffee shop, matagal ko pong pinangarap na magtayo ng isang negosyo para sa mga motorista at mga dumadaan sa highway. Kaya naman, nang magbukas kami ng coffee shop sa tabi ng kalsada, para sa akin, ito na yung magiging daan para mas matupad ko pa yung mga pangarap ko. Pero isang gabi ang hindi ko makakalimutan. Habang nagsasara kami ng shop, nagkaroon kami ng matinding insidente. Isang rumaragas ang motor na walang kontrol ang dumaan sa harap ng shop at bumangga sa poste. Noong mga sandaling yon, halos hindi ako makagalaw sa takot. Lalo na nang makita ko ang mga pira-pirasong bahagi ng katawan ng motorista. Grabe kasi talaga yung naging impact ng aksidente at talagang umabot yun sa ganong lagay. Nagkalat sa paligid ang pira-pirasong laman nito. Wala na talagang pag-asa yung taong yon. Wala akong ibang nagawa kundi tumawag ng tulong. Nung dumating yung mga tao, hindi ko na inasikaso yung katawan ng lalaki. Tanging yung motor at motorista na lang yung tinutukan ng mga paramedics. At nung mga sandaling yon, hindi ko kayang ipaliwanag yung nararamdaman ko. Ang bigat, nakakagulat, nakakatakot. Napatitig talaga ako sa paligid at kalulus-lus talaga yung nangyari. Mula nang mangyari yon, hindi na naging normal yung gabi sa coffee shop. Sa mga sumunod na araw, tuwing hating gabi, may mga customers na dumadaan. Pero may mga kakaibang nangyayari. May isang taong may mga sugat sa katawan tapos namumuti yung mga mata. Hindi ko alam kung bakit ganun yung kondisyon niya. Naglakad siya papuntang counter at parang nangihingi ng tulong. Nanginginig pa yung kanyang katawan at hindi siya tumigil sa pagtingin sa akin. Pero nung tinanong ko siya kung anong nangyari, hindi naman siya sumagot. Hanggang sa nagsimula siyang mawala. Yun bang unti-unti siyang naglalaho habang naatutok ako sa kanya. Parang isang aninong dahan-dahang nawawala sa dilim. Hindi ko mawari kung saan ko nahugot yung lakas ng loob para maapagsalita at kausapin yung nasa harap ko. Kinilabutan talaga ako. Mula nang mangyari yon, nagsimula na akong makaramdam ng kakaibang presensya. Yung parabang may kung sino o ano na palaging sumusunod ng tingin sa akin. Parabang ang bawat customer na dumaan may kakaiba sa kanila o baka guni-guni ko lang. May iba, alam kong hindi ordinaryong tao. Ganun po yung pairamdam na naiwan sa akin araw-araw mula nung aksidente. Yung parabang nagbukas yung third eye ko. Tapos may mga kaluluwang naiwan sa labas ng coffee shop. Mas lumakas din yung pairamdam ko sa paligid, lalo na doon sa coffee shop. Hindi ko na kinaya, kaya nag-hire pa ako ng barista at staff sa coffee shop para merong umasikaso ng negosyo ko habang wala ako doon at inaayos ang sarili. Pakiramdam ko kasi noon ay para na akong mababaliw. Kahit ganoon yung nangyari, kapalit naman nito mas dumami yung customers ng coffee shop kahit 10 oras na ng gabi. Kaya naman ginawa ko na tong 24 hours. Hindi ako pwede mag-inarte o pabayaan ang negosyo at mga empleyado ko na ang ilan ay working students pa na naka-duty ng hating gabi at madaling araw. Kaya madalas sa ganoong oras ay naroon pa rin ako sa coffee shop. Mas kampante dahil mas dumami na ang tao. Pero hindi pa rin nawawala yung kaba ko. Wala kasi akong mapagsabihan. Hindi ko rin kasi sinabi sa mga staff ko ang mga nangyayari sa akin. Hindi dahil ayoko mawalan ng staff kasi baka matakot sila, kundi dahil alam kong kailangan nila ng trabaho at makakatulong sa kanila. Panatag din naman akong hindi nila mararamdaman ang mga nangyayari sa akin dahil wala naman sila nung aksidente at siguro hindi naman malakas ang pairamdam nila. Isang gabi, habang naglalakad ako sa coffee shop, may narinig akong kalabog mula sa sulok. Pinuntahan ko ito at doon ko po nakita ang isang lalaki na may sugat sa katawan at duguan ng muka. Pinagmasdan ko siyang mabuti at nalaman kong siya yung lalaking namatay sa aksidente. Hindi ako nakapagsalita nun. Hindi ko kayang tanungin siya kung bakit siya andoon. Sa totoo lang, hindi ko alam ang gagawin. Nakaramdam lang ako ng takot. Alam kong hindi ako nagkakamali nun kasi
Tiningnan ko talaga yung itsura ng motorista nung gabi ng aksidente. Siyang siya yun. Hanggang sa unti-unti ito naglaho, kasabay ng malamig na hangin na dumapo sa katawan ko. Simula nun, yung bawat gabi ko sa coffee shop, napuno na ng takot. Hindi kasi ako sanay nun dahil first time ko ngang makakita ng multo. Yung pakiramdam na parang laging may nag-aabang, laging may nanghihingi ng tulong na bumubulong sa tenga mo. Hanggang sa dumating ang isang gabing hindi ko makakalimutan. Habang abala kami ng mga staff ko sa pagtanggap ng mga customers, bigla akong nakaramdam na matinding lamig. Habang pinagmamasdan ko yung mga tao sa coffee shop, isang lalaki ang pumasok. Duguan siya na tumutulo mula ulo hanggang katawan. Malalim ang mga sugat niya. Alam ko na agad na may mali. Dahan-dahan pa siyang lumapit sa counter at tinanong ko siya kung may maitutulong ba ako. Pabulong lang dahil alam kong hindi siya nakikita ng mga kasama ko at baka isipin nilang nababaliw na ako. Pero hindi ito sumagot. Karamdam ko maging sa mga mata niya na puno ng takot. Nang titigan ko siya, nakita ko na siya yung parehong lalaki na namatay sa aksidente sa harap ng coffee shop ko. Napasabi pa ako sa isip na siya na naman. Hindi na ako nakapagsalita kaya't pinilit kong umiwas na lang sa kanya kahit ramdam ko pa rin ang kilabot. Bigla na lang siyang naglaho sa harapan ko. Doon na ako kinutuban na isa siyang ligaw na kaluluwa na hindi pa rin siguro alam o matanggap yung nangyari sa kanya kaya hindi pa rin makatawid sa liwanag. Hindi ko matanggap noon na yung kaluluwa niya ay nananahan sa shop. Nag-overthink ako. Alam kong may iba pang mga kaluluwang palakad-lakad lang sa lugar. Maaari naghihintay ng tulong o kaliwanagan. Ang mas matindi pang naisip ko, kung sakaling mamatay ako, ay maging katulad rin ako nila. Dahil sa hindi ko na kinakaya ang mga nangyayari, nagpatulong na ako sa mga kakilala ko sa simbahan. Sinabihan ako ng pari na hindi talaga matatahimik ang ganoong klaseng mga kaluluwa dahil hindi nila alam na patay na sila. Lalo na kung hindi naman inaasahan ng aksidente. Pakiramdam ng mga ito ay natrap sila sa isang lugar kung saan sila namatay, kaya sila nanghihingi ng tulong. Binasbasa ng pari yung coffee shop ko at inalayan ng dasal para hindi na muling maligaw at magambala pa yung motoristang yon at matulungan nila itong tanggapin na wala na siya. Hindi pa natapos doon. Nagtanong-tanong ako tungkol sa lalaking yon. At napag-alaman kong nanganak pala yung asawa niya kaya siya nagmamadali. Tapos na aksidente nung gabing yon. Sobrang naawa ako at pinuntahan ko yung pamilya niya para mag-abot ng tulong. Dahil maging ang mga ito ay hindi pa rin nakakabangon sa pagkamatay ng kanilang padre de pamilya. Ipinasok ko din sa coffee shop yung binata niyang anak para makatulong sa mga gastusin nito. Hindi na muling nagparamdam pa yung kaluluwa ng lalaking yon. Hindi ko man nabigyan ng hustisya yung hinihingi niya sa akin. Sigurado naman akong nabigyan ko siya ng kapanatagan ng loob. Dahil sa maliit na paraan ay natulungan ko ang kanyang pamilya at nabigyan ng pagkakakitaan ang panganay niyang anak. Hanggang dito na lang po, Sir Bob. Sana ay mabasa ninyo at marinig ko sa inyong channel. Ako si Alan, dating student ng Ateneo. Nakita ko sir yung channel mo sa YouTube at napainggan na rin yung ilang true stories. Kaya naisip ko naman na i-share din yung sa akin. Bali matagal na rin nangyari to. Tuwing may reunion kami ng mga barkada, lagi pa rin laman ang usapan namin yung mga nangyari sa amin sa dorm doon sa Ateneo at yung iba pang mga aranasan namin. Marami rin kaming mga naranasan doon, hindi lang mismo sa dorm. Pero doon lang talaga yung malala. So focus tayo sa Ateneo dormitories. Nung mga time na yon, nung una, mga simpleng katatakutan lang. Yun bang parang may puting ewan na madadaanan mo sa shed. Tapos habang tumatagal, lumalala ng lumalala yung mga nararanasan namin. 3 lang kami sa room nun, sa Cervini Hall, room 314. Ako, si Pat at si Kevs. Dati na kami naasar na haunted daw yung building, lalo na yung kwarto namin.
pero hindi naman namin pinapansin. Di namin alam na totoo pa na talaga. Unang naranasan namin yung sa third floor. May ilang beses na pagdadaan kami doon ay may babaeng nakaputi na kumakaway. Kailangan kawayan mo yun pabalik kasi kapag hindi mo ginawa, magugulat ka na lang kasi nasa harapan mo na yung babae. Narealize lang namin kasi nung pagkatapos namin kawayan yun ay bigla siyang nawala. Nakakatakot pa rin talaga kapag nagpapakita siya. Bukod dun, sa kwarto mismo namin, minsan makakakita kami ng may dumadaan sa bintana. Babaeng nakapula naman. Dahil nga mga lalaki, itong si Kevs talaga lalabas agad para tingnan. Boys dorm kasi yun, kaya kapag may babae, mapapalabas ka. Tapos naka nightgown pa nga. Pero kapag lalabas ka na, hindi mo na makikita yung babaeng kakadaan lang. Isa pa, paanong dadaan yung babae? Nasa third floor yung room namin. Ilang beses din na gano'n na nangyayari yon. Hanggang sa naglagay na lang kami ng black na kortina para hindi na namin maaninag kung sino man ang multong dumadaan sa may bintana. Nung mga time na yon, hindi pa nga namin masyadong sineseryoso. May isang instance lang talaga na napadasal kami. Exam week noon. Todo ang review namin. Madaling araw na pero kanya-kanya pa rin kami ng aral. Nagulat kami kasi may narinig kaming umiiyak. Nagkatinginan kami at lumabas ng room. Paglabas, kahit sumilip ka pa sa hallway, wala kang madidinig na umiiyak. Pero pagpapasok ka na sa room, maririnig mo yung iyak mismo. Tumingin-tingin pa nga kami sa paligid. Pero wala naman kaming nakikita. Wala rin sa bintana. Kinabahan na kami noon at nagdasal. Hanggang sa mawala yung pag-iyak. Kailangan lang din siguro namin magpahinga dahil nga todo review kami. Natulog na kami noon. Naalimpungatan na lang ako nang may marinig akong umiiyak. Tapos may tumutulo sa mukha ko. Talagang hindi ako dumilat noon. Nagtalokbong na lang ako ng kumot kasi baka nasa harap na ng mukha ko yung babaeng umiiyak. Todo dasal ako noon hanggang sa mag-umaga na. Lutang ako kinabukasan hanggang sa matapos yung exam dahil nga wala akong tulog ng matino. Kinuwento namin yung experiences sa mga classmates namin. Kung ano-ano ng storya yung sinabi nila na hindi namin alam kung totoo na ba. Kesyo, may dati raw na ginahasa at pinatay sa room 314 o kaya dati raw na bilibid nung World War II yung kinatatayuan ng Sir Vinnie Hall. Medyo natatawa na nga kami noon ni Pat kasi ang creative ng mga kwento. So hindi namin talaga alam kung alin doon ang totoo. Ilang beses pa na may nangyaring nakakatakot sa room namin. Minsan, nasa kanya-kanyang kama kami. Tapos, dinig namin yung tunog ng lock ng pinto na parang biglang may bumubukas pero wala namang ibang tao. Minsan, malalaglag na lang yung baso o kaya nagpapatay sindi yung ilaw kahit hindi naman ito pundi. Kung matatakotin ka, siguro talagang araw-araw mo nang iiyakan yung mga pagpaparamdam. Pero kami naman, tinitibayan na lang ang loob. No choice din, nandun na kami. Hindi naman din kasi sila nananakit. 3 din naman kami sa room, kaya kadalasan gini-joke time na lang namin. Ito yung isa pa sa hindi ko makakalimutan. Ako kasi, nakasanayan ko ng maligo, lalo pag galing sa labas. May time nun na nakaligtaan ko maligo, tas pagtingin ko sa oras, 8 PM na. Wala akong choice noon kundi maligo sa communal CR. Di rin ako makakatulog agad kapag walang ligo. Naglalakad pa lang ako papunta sa CR pero kinakabahan na ako. Wala na kasing masyadong tao noon kapag ganong oras. May rumuronda namang guard. Maaga rin kasi ang klase kaya karamihan tulog na. Pagdating ko sa CR, walang ibang tao. Ang sabi ko naman noon, bibilisan ko na lang yung pagligo para makaalis agad. Narinig ko na may nagsisindi ng kung ano, parang lighter. Inisip ko na baka may maninigarilyo. Tapos
narinig kong tumunog yung shower. Naisip ko na may naliligo din sa tabi ko. Pero nagtaka ako kasi hindi ko naman narinig na bumukas yung pinto. Maya-maya pa, tapos na akong maligo nun at nagpupunas na. Narinig ko na naman yung lighter na paulit-ulit sinisindihan. Palabas na ako para i-check kung sino yon, pero walang ibang tao. Hindi ko alam kung sino yung nagsisindi ng lighter at yung nagbukas ng shower. Takbo ako nun pabalik sa dorm room. Napadami nga yung inom ko ng tubig dahil ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Tinanong pa ako ni Pat at Kevs kung anong problema, pero hindi ako nakasagot. Alam na rin siguro nila na may nagparamdam sa akin. Alam na kasi nila yung itsura ko kapag natakot o kung ano. Kinabukasan, kinuwento ko yun sa ilan naming mga kasamahan doon sa dorm. Nalaman ko na dati raw may chain smoker doon na binarel tapos namatay. Babae pa nga raw yun. Tapos may mga sumingit na sa kwentuhan na sila rin raw ay nakaranas nun. Hindi ko sure kung totoo yun, pero kasi malaki yung pagkakapareho sa nagparamdam sa akin. May ilan pa kaming mga naranasan doon at masaya rin kami nung nakaalis na. Mahirap na nga ang pag-aaral ng puspusan sa Ateneo, tapos haunted pa yung dormitory nyo. Hindi lang naman doon sa dorm namin, pati rin sa ibang building sa campus. Marami talagang nakatagong kwento sa bawat karanasan namin at sa bawat pagpaparamdam. Ang sa amin naman, alam namin na totoo yung mga naranasan namin. Yung iba naman, maswerte kasi walang naranasang pagpaparamdam. Ang sabi nga nila, kapag madalas ka ng pagpakitaan o pagparamdaman, marahil bukas ang sixth sense o yung third eye mo nang hindi mo namamalayan. So far, yung naging stay ko sa Ateneo dorm ang nagbigay kababalaghan sa ilang taon kong pag-aaral. Hoping Sir Bob na mabasa nyo ang kwento ko. More power sa inyong channel. Ako si Natalie, isang sales lady sa isang mall dito sa General Santos City. Magandang araw pala sa lahat. First time ko magpadala ng story dito sa channel nyo kaya medyo kinakabahan ako. Na-encourage ako na i-share ito dahil marami-rami na rin kasing nagsishare ng kanilang mga nakakatakot na kwento. Nag-start ako mag-work as a sales lady noong 2017. Breadwinner ako ng aking pamilya kaya todo kayod ako. May part-time job pa nga ako noon. Ako kasi yung nagpapaaral sa bunso kong kapatid. Mga November of 2018 yun, di ko makakalimutan. Nasa second floor ako noon at panay ang pag-entertain sa mga customers na pupunta doon sa pwesto ko. Around 3 PM, may pumunta doon. Isang babae, siguro nasa 40 plus ang edad. Hanggang bewang ang kanyang kulot na buhok at mahinang kumilos. Tinanong ko siya kung anong gusto niya. Ang sabi niya ay naghahanap daw siya ng ireregalo niya sa kanyang anak dahil birthday nito. Puro mga dress ang nandoon. Kaya naisip ko na baka babae ang anak niya. Ilang minuto na siyang nandoon pero wala pa siyang napipili at para bang litong-lito siya kung ano ang kukunin sa mga naka-display. Kaya tinanong ko siya kung anong favorite color ng kanyang anak. Ang sabi niya ay black daw. Naghanap ako ng black na dress at doon ay pinakita ko sa kanya. Ang sabi naman niya, ayaw daw yon ng anak niya. Kaya naghanap ulit ako ng iba. Nagtaka ako dahil para bang may kausap siya. Tinanong niya ito kung may nagugustuhan na daw ba siyang damit. Pero wala naman akong nakikita na kausap niya. Hindi rin niya hawak ang telepono. Tinanong ko siya kung sinong kausap niya. Ang sabi niya, yung anak niya. Ayaw na raw pala ng anak niya ng black kaya hahanap siya ng ibang kulay. Natahimik ako noon at medyo natakot. Inisip ko na baka wala sa maayos na pag-iisip ang babaeng yon o di kaya ay may kasama talaga siyang multo. Ilang beses pa niyang kinausap ang anak niya. Ilang minuto pagkatapos nun ay umakyat na sila sa third floor. Ako naman ay sinusundan ng tingin ng babae na patuloy pa rin sa pagsasalita mag-isa. Dahil sa nangyari, narealize ko na baka nag-e-exist talaga ang ganong mga bagay.
Yung mga multo ba? Kasi dati, skeptical pa ako. Pero mas natouch ako doon sa pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Kung nababaliw man siya, siguro ay hindi niya matanggap na wala na ang kanyang anak. Kaya iniisip niya na baka kasama niya pa rin ito at sinasamahan na lang siya ng kaluluwa ng kanyang anak. Dahil din naging interesado ako sa ganitong mga kwento, ay nagsimula na akong makinig sa mga horror channels na tulad ng sa inyo. Hanggang dito na lang, Sir Bob. Hihintayin ko na maisama ang aking kwento sa inyong channel. More power sa inyo. Magandang araw, Sir Bob, at sa lahat. Ako si Elaine from Batangas. Gusto ko lang i-share itong karanasan ko. Gaya ng marami sa atin, lalo na sa mga nagtatrabaho, gusto talaga nating magpa full body massage, lalo na yung ipahilot yung likod na laging masakit. Pero tinatamad kasi akong maghanap ng spa o kaya pumunta doon. Kaya nung nagkayayaan kaming magkakatrabaho na magpamasahe after ng shift namin dahil pare-parehas kaming nag 4 hours overtime, talagang sumama na ako kahit antok na ako nun. Nangyari pala to taong 2017. Pagdating namin sa massage spa, halos sabay-sabay kaming bumagsak sa upuan sa waiting area. Ramdam talaga namin yung pagod sa katawan dahil nga sa ilang oras na overtime. Ang kaso, kailangan pa namin mag-intay kasi marami silang customers nung gabing yon. Medyo okay lang kasi nakaka-relax naman yung music tapos mabango pa. Matapos siguro ng mga 15 minutes, isa-isa na kaming tinawag ng staff. May kanya-kanya kaming private space. Bawat isa sa amin ay solo sa kwarto. Medyo kabado ako kasi first time ko noon magpamasahe. Pero excited din dahil ang tagal ko nang gustong maranasan yon. Pagpasok ko sa room, malaki naman siya. Pero syempre hindi maliwanag. Kumbaga, dim lang yung ilaw para mas nakaka-relax. May massage bed sa gitna. Tapos may mga halaman pa sa gilid. Pinahiga muna ako sa massage bed, tapos pinagtakip ng tuwalya. Protocol na pala yon, sabi ng staff na pumasok para daw hindi na yung masahista yung mag-aalis ng damit at maglalagay ng tuwalya sa akin. Sinabi ko rin na babae yung gusto kong masahista para mas komportable ako. Pumayag naman sila. Pumikit lang ako habang hinihintay yung masahista ko na papasok na lang raw pagkatapos kong magbihis. Dumapa na agad ako pagkatapos kong maglagay ng tuwalya. Tapos inayos ko na rin yung pagkakapatong sa akin ng tuwalya nung nakahiga na ako. Komportable naman ako sa pwesto kasi malambot yung higaan. Nakakahinga rin ng maayos. Hindi ko nga alam kung nakaidlip ba ako nun kasi papikit-pikit talaga ako dahil sa pagod. Malalim yung paghinga ko. Nang bigla na lang may naramdaman akong malamig na hangin na dumampi sa likod ko. Naramdaman ko yung bigat. As in sobrang bigat na parang may dumadagan sa akin. Akala ko masahista na yon. Pero napaisip ako kasi parang sobrang bigat niya para sa isang tao. At ang nirequest ko ay babaeng masahista. Which is dapat mas magaan sila. Soft pressure kumbaga. Naisip ko rin na wala pa naman ako nadidinig na pinto na bumubukas o nagsara. Hinayaan ko na lang kasi nga baka style nila sa pag-umpisa ng masahe at first time ko rin kasi kaya nanahimik na lang ako. Pero habang iniisip ko yon, biglang may malamig na bagay na gumapang sa batok ko. Hindi siya normal na pakiramdam. Para siyang kamay na malamig, mabigat, tapos dahan-dahang dumidiin. Maya-maya pa, parang may pumipigil na sa leeg ko. Yung bigat, mas pumigat pa na halos hindi na nga ako makahinga. Ramdam ko yung bigat niya hindi lang sa leeg ko, kundi sa buong katawan ko. Sinubukan ko pang gumalaw-galaw, pero parang may tumutusok sa akin at hindi ko maigalaw kahit yung daliri ko. Nakaramdam ako ng nerbiyos kasi hindi na nga ako makahinga. Ramdam ko na parang unti-unti na akong nawawala ng hangin. Nanlalamig na rin tapos ang bilis pa ng pintig ng puso ko. Hindi ko naman maiangat yung ulo ko kasi may mabigat nga sa batok. Gusto ko nang sumigaw at magreklamo kay ate o kung sino man yung masahista ko. Pero hindi talaga ako makagalaw.
Tumutulo na nga yung luha ko sa takot. Saka lang ako nakahanap ng lakas. Napatayo ng diretsyo tapos napasigaw habang habol yung hininga. Wala na akong pakialam nun kung nalaglag yung tuwalya ko at panloob na lang yung meron ako. Napaupo na lang ako sa sahig at sapu-sapu yung dibdib ko habang hinihingal. Tumingin ako sa paligid pero wala namang ibang tao. Naasara din yung pinto. Tatayo pa lang sana ako para humingi ng tulong sa labas nang biglang bumukas yung pinto at pumasok yung masahista. Mukhang nagmamadali din siya tapos nagsorry pa kasi nagpalit daw siya ng uniform kaya natagalan. Tinitigan ko lang siya kasi hindi ako makapagsalita. Sa kanya lang siguro na-realize na naasalampak ako sa sahig. Nilapitan niya ako sabay tinanong kung anong nangyari sa akin. Tinanong ko naman siya kung sino yung naunang nagmasahe sa akin. Muntik na kako akong mamatay dahil sa suffocation. Nagagalit na ako pero mukhang naguguluhan naman yung babaeng masahista kasi hindi raw niya alam. Wala naman daw siyang nakitang tao na pumasok sa kwarto ko. Ayoko na sana siyang pagbuntungan ng galit kaya nagbihis na lang ako agad at nagsabi sa kanya na dalhin niya ako sa manager. Lumabas agad ako ng room, diretso sa reception. Yung kaba ko hindi pa rin nawawala. Nanginginig pa rin yung katawan ko habang pinipilit kong huminga ng maayos. Nilapitan ko yung manager nung dumating kasama nung dapat magmamasahe sa akin. Nireklamo ko na parang may nantrip sa akin. Pumasok ka ako at akala ko masahista ko. Pero muntik na akong mamatay kasi hindi ako makahinga dun sa pagdagan niya sa batok at katawan ko. Kita ko namang nagulat yung manager. Tinanong niya yung receptionist kung sino yung nakita niyang pumasok sa kwarto ko since tanaw niya yung pinto ng room mula sa reception. Gulat din yung itsura niya kasi wala naman daw siyang ibang nakita bukod sa akin. Wala rin naman daw ibang tao na nasa labas ng kwarto na yon. Nagalit pa ako kasi syempre hindi naman pwedeng guni-guni ko lang yon. Halos muntik na nga akong mamatay. Pinatingnan ko pa sa kanila kung namumula yung sa bandang batok ko. Oo raw, pati yung likod ko nga. Kaya napagdesisyonan ko na pwedeng ipa-view na lang sa CCTV para maasigurado kasi imposible namang sinakal ko yung sarili ko sa likod. Pumayag yung manager. Ang mas nakapaninindig balahibo kahit na halos 10 beses na naming panoorin yung clip mula sa pagpasok ko hanggang sa pagpasok ng masahista, wala talagang nahagip na ibang tao. Ako lang talaga. At pagkatapos ng ilang minuto, sumunod na yung masahista kung saan nakita niya akong nakasalampak sa sahig. Nagkatinginan pa kami ng manager. At kahit ako, nahiya dahil sa inakto ko. Sinabi sa akin ng manager na baka raw binangungot ako. Dahil daw sa inconvenience ililibre na lang daw nila sa akin yung masahe. Huwag ko na raw bayaran. Hindi naman ako pumayag nun. Lumabas na ako agad ng spa at nagtaksi na lang pauwi habang nanginginig pa sa takot. Tinext ko na lang yung mga kasamahan ko na nasa spa pa na nauna na ako. Tinanong ako ng mga katrabaho ko kinabukasan kung ano daw yung nangyari sa akin. Bakit daw hindi ako sumabay pauwi? Kinuwento ko yung nangyari sa akin at maski sila ay nagulat din. Baliw na akong baliw. Pero alam kong may masahistang pumasok sa kwarto ko nung gabing yon. Ang hindi ko lang alam kung buhay pa yung masahista na yon o kaluluwa na lang. Kayo po, ano sa tingin nyo yung nangyari sa akin? Binangungot ba ako? Sleep paralysis ba yon? O kaluluwa ng isang masahista? Hanggang dito na lang po Sir Bob yung kwento ko. Sana ay mabasa nyo to. Hi po Sir Bob. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Jana, dating sales lady sa isang mall dito sa Bicol Norte, Bayambang, Pangasinan. Itong kwentong i-share ko po sa inyo ay nangyari noong sales lady pa ako doon. Nag-aabang ako noon ng tricycle pa uwi sa amin. Nung parating na nga yung pulang tricycle ay agad ko na tong pinara. Dahil sa pagod ko nung time na yon ay di ko na maiwasang maidlip. Nakasale kasi kami noon kaya ang daming mga customers. Paggising ko
ay may katabi na ako. Hindi ko na lang pinansin pa yon dahil baka nung nakatulog ako ay saka naman siya sumakay. Hindi ko rin alam kung babae ba o lalaki yon kasi nakabalot ang ulo at katawan niya ng itim na tela. Siguro giniginaw lang kaya balot na balot o di kaya may iniindang sakit. Nung nasa tapat na kami ng bahay, bumaba na ako at sinabi ko kay Manong driver na mag-iingat sila ng kasama niya. Madalas kasing si Manong yung nasasakyan ko pag pauwi ng gabi. Napakunot noon naman si Manong na parabang nagtataka sa sinabi ko. Mga 5 minutes lang yata ang lumipas nung nandun na ako sa bahay. Narinig ko na sinabi ng kapitbahay ko na may nadisgrasya raw na pulang tricycle. Ang sabi pa niya, pinost daw niya agad para makita ng pamilya nito. Agad ko naman chinek yung cellphone ko at doon nabigla ako dahil ang nadisgrasya ay si Manong, yung nagmamaneho ng pulang tricycle na sinakyan ko kani-kanina lang. Chinek ko yung ibang pictures pero siya lang ang nandoon. Naisip ko na baka nakababa na yung isang pasahero na nakabalot ng itim na tela. Ayon daw sa nakakita, parang tinulak daw ang driver kasi nahulog ito. May napansin ako sa pictures. Malapit sa kinaroroonan ni Manong ay may itim na tela. Doon, pumasok ulit sa isip ko ang nakasabayan ko sa biyahe. Di ko alam kung may alam ba siya, Sir Bob, sa nangyari. Tinanong ko ulit noon si Mama kung nakita ba niya ang mukha ng katabi ko noon sa tricycle kasi sinalubong niya ako noon. Ang sabi ni Mama, ako lang daw at si Manong ang nakita niya. Kinabahan ako sa sagot ni Mama at doon ay naisip ko yung sinabi ko kay Manong na mag-ingat silang dalawa. Kaya pala parang napakunot noo siya. Ako lang pala ang nakakita doon sa multong pasahero. At ang malala, baka involved ito sa nangyari kay Manong. Baka siya ang dahilan kung bakit namatay si Manong dahil andoon din yung itim na tela na ginamit niya.